So, welcome sa ating morning revival preview. So, bagong linggo na naman tayo. At ang pamagat ng ating topic o morning revival for this week ay our spiritual food, our spiritual rock, and the contents of the Lord's table. So, yan ang pamagat natin. So, sa umpisa ngayon, bali ang schedule natin ay Week 16, Day 1. At gusto kong basahin yung Roman number 1 sa outline. Kasi ito yung pinakapaksa natin. Amen. So Roman number 1, the deep truths in Exodus 16 is that God wants to change our diet to a diet of Christ as our spiritual food. The real manna sent by God the Father for God's chosen people to live by Christ. Amen. So, binabanggit dito, sabi niya, God wants to change our diet to a diet of Christ as our spiritual food. Babaguhin ng Diyos ang ating diet. So, ano bang ibig sabihin ng binabago yung diet? Kasi madalas sinasabi natin, kung ano ang kinakain natin, yan tayo. At pwede mong sabihin, hindi naman, minsan hindi naman talaga literal na kain. Kung hindi, kung ano, yung tinatanggap mo. Ganon. Kung ano yung tinatanggap mo, ano yung, kung saan ka nakafocus na bagay, yun ang diet mo. Kaya dito sa mundo, ganyan eh. Yung mga taong nakafocus sa mga bagay ng sanlibutan, yun ang nagiging diet nila. Kaya yun ang naibubuo sa kanila. At yun ang nahahayag nila. Subalit kung si Kristo ang ating diet, nakafocus tayo sa Panginoon, tinatanggap natin siya, bilang tustos ng buhay, siya ang bubuo sa atin, at siya ang magiging kahayagan natin. So, pupunta na ako sa Day 1. Sa Day 1, meron tayong dalawang verses, 1 Corinthians 10:3, John 6:31. 1 Corinthians 10:3, and all ate the same spiritual food. All ate. At ang maganda rito sinasabi, the same spiritual food. Pare-pareho ang kinain. Amen. John 6:31, our fathers ate the manna in the wilderness. As it is written, He gave them bread out of heaven to eat. So yung manna, ito yung bread out of heaven sa lumang tipan na kinain ng mga Israelites nung sila ay lumabas na sa Egypto. Amen. So magbabasa na ako. Exodus 16 reveals God's intention to change the source of our being, to change our very constituents. It is a superficial understanding of this chapter simply to say that manna is heavenly food which typifies Christ. If we turn from traditional teaching and pray over this chapter, we shall be enlightened to see that as believers, we should live on Christ alone. Amen. So yung sinasabi rito, madali namang sabihin na yung kinain ng mga Israelites sa lumang tipan ng manna ay sumasagisag kay Kristo bilang pagkain na binigay ng Diyos sa kanyang bayan. So yung manna, sagisag yan ni Kristo eh. Sa lumang tipan, ito yung tinatawag nating tinapay na nanggaling sa sangkalangitan. At yung mga Israelites, maraming taon, dyan lang sila nabuhay. So, yan ay nanggagaling sa kalangitan, bumababa pag umaga at pinupulot nila at kinakain nila. Kailangan magang-maga kunin mo na yan. Sapagkat kapag nasikatan na yan ng araw, matutunaw na yan. Wala ka na makukuha. So, ibig sabihin, may prinsipyo na pinaka-best time na tamuhin mo ang Panginoon sa umaga. At maganda, bago sumikat yung araw, nakakain ka na.
At ito ay sumasagisag kay Kristo bilang pagkain. Pero, yung pinaka, kahulugan nito, sabi niya ganun, yung pinakakahulugan nito, dapat makita natin na ang ibig sabihin nito ay dapat ibuhay natin si Kristo lang. Si Kristo lang ang dapat ibuhay natin. Yun. Kaya pala sa lumang tipan, wala namang ibang makakain kundi mana lang eh. Yan lang ang natatanging pagkain. Si Kristo lang ang binigay ng Diyos sa kanila. Nang ibig sabihin, siya lang dapat ang ibuhay natin. Wala nang iba. Wala nang iba. At ito ay tumutugma sa sinasabi ni Pablo na kanya, sa ganang kanya ang mabuhay ay si Kristo. Pero paano mo ibubuhay si Kristo? Dapat kinakain mo siya. Siya lang ang kinakain mo. Amen. Many of us heard teachings about Christ as manna when we were in religion. But what effect did it have on us? Some have received the superficial teachings about not loving the world. They have been told not to hunger for the cucumbers and the garlic of Egypt. How superficial. The deep truth in Exodus 16 is that God wants to change our diet. The crucial point here is not whether or not we love the world. It is whether or not our diet has been changed. Amen. So yung Exodus 16, sabi niya, ang pinaka-crucial at deep truth na meron dito ay ang kagustuhan ng Diyos na baguhin yung ating diet. Baguhin yung ating diet. Kasi katulad ng mga Israelites, pag titignan natin yung kwento, maraming taon nandun sila sa Egypt. Ang kinakain nila ay mga Egyptian food. Ibig sabihin, yung kanilang panlasa, mga panlasa nila, ay nahirati na sa mga Egyptian food. Siyempre, ang mga Egyptian at ang buong Egypt, sinasagisag na sanlibutan. Pero itong mga taong ito, hindi naman mga Egyptian to eh. Yung mga Egyptian, kumakain ng Egyptian food, okay lang, bagay sa kanila yan. No? Pero ito ay mga Israelites. No? Ito ay bayan ng Diyos. Ito ay tao ng Diyos. Tapos kumakain ng mga pagkain ng Egyptian. Na kung ilalarawan mo sa panahon na ito ay mga believer na kasama ng mga taga-sanlibutan na nagtatamasa kung anong meron ang sanlibutan. So, ganyan ang naging sitwasyon nun. Kaya, ang Diyos, gusto niyang gumawa ng pagbabago. At ang unang bagay na gusto niyang gawin, baguhin yung diet nila. So, naisip ba natin to? Na tayo, hindi tayo dapat kasama ng mga tao sa sanlibutan. Tinatamasa kung anong tinatamasa nila. Pinupuntahan kung anong pinupuntahan nila. Namumuhay ng katulad ng mga tao sa sanlibutan. So, hindi yan ang gusto ng Diyos. Sabagat kung tayo ay makasanlibutan, ang maihahayag natin ay ang sanlibutan, ang maibubuo sa atin ay mga bagay ng sanlibutan. Wala nang pinagkaiba. Wala nang pinagkaiba. Kaya ang importante makita natin dito, gusto ng Diyos na si Kristo lang ang maging diet natin. Sa Kanya lang tayo mag-focus ng pagtatamasa. Siya lang ang maging tustos natin sa araw-araw. So ito ay isang pagbabago ng diet. Sapagat isa sa kaligtasan na isinagawa ng Diyos para sa atin ay ang ilabas tayo mula sa sanlibutan na sinasagisag ng Exodus kung paano nilabas ng Diyos ang bayan niya mula sa Ehipto. At binuuan sila ng mana ng maraming taon. Dapat makita natin na ito ang nasa puso ng Diyos. Kaya yung Exodus 16, ang pinaka-focal point niyan, diyan ay baguhin yung diet nila.
So magbago tayo ng diet. Amen. Anong diet natin? Si Kristo. Siya ang sagisag ng mana at kung kinakain natin siya, siya ang ibubuhay natin. Amen. Amen. Okay, so today's reading na ako. The Christ whom we enjoy will be an eternal memorial because the Christ we experience and enjoy becomes our very constituent. He actually becomes the reconstituting element for God's people. That element will cause them to be reconstituted. Nothing of what we are, what we have, or what we can do is worthy of remembrance. Only the Christ who has become our constitution is worthy to be an eternal memorial. Amen. So, dito sinasabi, okay, na yung mana ay magiging eternal memorial. Ang ibig sabihin nito, si Kristo na kinakain at tinatamasa natin, no, ay magiging ang walang hanggang alaala. Alaala, memorial, alaala. So ano bang ibig sabihin nito? Na ang ibig sabihin nito, no, sa kawalang hanggan, wala pa tayo doon sa yugto ng kawalang hanggan eh. Tayo ay nasa isang yugto pa na kung saan tayo nalilimitahan ng oras, panahon, at espasyo. So kaya ito ay hindi pa yugto ng walang hanggan. Pero tayo ay sumusulong tungo sa isang yugto na tinatawag na walang hanggan. Eternity yan. At sabi niya, sa panahon ng walang hanggan, ang magiging alaala natin sa walang hanggan ay ang mana. At ang mana ay sumasagisag kay Kristo na itinamasa natin sa panahon na ito. At kung ano ang tinamasa mo sa panahon na ito, ay magiging walang hanggang alaala sa darating na walang hanggan. Kung wala kang Kristo na tinamasa ngayon, no, edi wala kang walang hanggang alaala sa darating na kapanahunan. So, ibig sabihin nito, meron tayong enjoyment sa Panginoon ngayon at itong enjoyment natin sa Panginoon, magiging enjoyment mo bilang alaala sa darating na walang hanggan. Diba? So, ibig sabihin, mahalaga ito para natin sinasabi kung anong meron ka ngayon, siyang magiging meron ka sa darating na walang hanggan. Pero sa darating na walang hanggan, yan ay magiging isang alaala. Kaya binanggit dito yung eternal memorial in eternity. Yan ay ang mana na tinamasa mo ngayon. Kaya wag natin isipin, ang silbi ng Kristo na tinatamasa natin ay para lang sa panahon ngayon. Hindi. Para ka nag-i-impact ngayon. Upang sa darating na walang hanggan, meron ka. Meron ka. Amen. Amen. So if we are right with the Lord day by day and eat Him consistently, we shall have much to say about Him in eternity. Whatever we enjoy of Christ in the church today will become an eternal memorial. This memorial will be preserved in the presence of God, even in His very being. Amen. So sabi niya, kung ano yung tinamasa mong Kristo sa buhay eklesiya ngayon. Kasi ang buhay eklesiya ay nakasentro sa pagtatamasa sa Panginoon. Corporate ito. Okay yan. Diba? At itong bagay na tinatamasa natin ngayon ay maiingatan ito. Parang mailalagay siya sa isang safety deposit. Maiingatan siya ngayon, no, sa presensya ng Diyos, no, at ito ay nasa atin ngayon. Magiging isang impact sa atin. Yun. At sa darating na walang hanggan, meron kang sasabihin. So, meron sharing din pala sa darating na panahon. So, ibig sabihin,
magkakaroon pa rin ng isang alaala na kung saan babanggitin ang mga bagay ng tungkol sa pagtatamasa sa Panginoong Hesus sa panahon ngayon. No? At itong sinasabi nating memorial ay sa darating na kapanahunan. Amen. So what we shall recall concerning Christ in eternity will have two aspects. Ito. The aspect of the enjoyment of Christ as our reconstituting element. Okay, so ano yung dalawang aspekto ng tinatawag nating memorial? Okay, so sabi niya, what we shall recall concerning Christ in eternity. Okay. Ito yung, okay, ano ba yung magiging alaala natin tungkol kay Kristo sa darating na kapanahunan? So meron siyang dalawang aspect. So yung una, sabi niya, ito yung aspekto ng pagtatamasa kay Kristo bilang naibuong elemento. Di ba? Nag-enjoy tayo sa Panginoon. No? Kinakain mo siya. So ibig sabihin, pag kinakain mo, yung elemento naibuo sa'yo. No? So yun yung una. Yung nabuong elemento ng tinamasa nating Kristo sa panahon na ito. Okay. Ito yung aspekto ni Kristo bilang tustos sa atin. Okay, yung pangalawa naman, yung aspekto ni Kristo bilang tustos sa atin upang tayo ay maging pinananahan ng lugar ng Diyos, no, sa buong sansinuko. Okay, so sa madaling salita, yung dalawang aspekto ng pag-aalaala kay Kristo. Una, yung naibuo sa'yo. So, isang aspekto na yan. Pangalawa, yung elementong na naibuo sa atin bilang pinananahan ng lugar ng Diyos. So, naintindihan niyo ba? Okay, so tuloy ko yung basa. These two aspects are clearly related to our experience in the Lord's recovery today. Amen. By taking Christ as our life supply, meeting after meeting, we are enjoying Christ as our constituent. And we are building up God's dwelling place. So parang pinaghiwalay niya. Okay. Una, yung elemento ni Kristo na naibubuo sa atin. Okay, so yun yung pagtatamasa natin sa Panginoon. At mula doon naman, naitatayo tayo bilang pinananahan ng lugar ng Diyos. So ito yung kompletong karanasan ng isang believers dapat sa panahon na to. Kaya hindi pwedeng wala kang church life eh. Pag wala kang church life, may enjoyment ka sa Panginoon, kalahati lang ang meron ka. Di ba? Pero bihira pa yun. Karamihan kasi, pag walang church life, wala ring enjoyment sa Panginoon sa kanilang private life. Sapagkat kung meron kang enjoyment sa Panginoon sa iyong private life, magkakaroon ka rin ng isang church life, continuation yun. Kaya hindi pwedeng hatiin. Pag nawala yung isa, nawawala rin yung kabila. Pag nawala yung kabila, nawawala rin yung isa. Kaya ginawa siya dalawang aspekto ng alaala pagdating ng walang hanggan. Amen. So, individually, pumupunta tayo sa Panginoon. At sinasabi nga natin, pinakamaganda yung umaga pa lang. Bago pa sumikat yung araw. Gaano kaaga yun, yung bago sumikat yung araw. Parang hindi ko masyadong, hindi ko masyadong alam kung anong oras sumisikat yung araw. Iba-iba yung kapanahunan niya. Pero ito ay isang prinsipyo na dapat maaga. Pupunta sa Panginoon, tatanggapin ang kanyang tustos, magkakaroon ng pagbubuo si Kristo sa atin. At ito naman pagbubuong ito, okay, ay magiging resulta upang tayo ay maging ang pinananahan ng lugar ng Diyos. Okay, so yan yung dalawang aspekto. Amen. These aspects of our experience of Christ will become a memorial in eternity. We shall remember how we enjoyed Christ and how we took Him as our supply to become God's dwelling place. This is manna preserved as a memorial before God.
Okay, so kompleto yung memorial na yun. No? At ito ay ingatan sa loob natin. So yung una, yung tustos ng buhay na nailalali sa atin. No? Pangalawa, yung enjoyment natin bilang pinananahanang lugar ng Diyos na naging resulta ng ating pagtatamasa sa Panginoon. Amen. So the Holy of Holies was in the tabernacle. Okay, so sundan natin ito. Sabi niya, yung Holy of Holies, ito ay isang bahagi ng tabernakulo. So ang tabernakulo, binubuo siya ng 3 main section. Outer court, okay. Holy place, Holy of Holies, Tagalogin natin. Panglabas na looban, labas na looban, outer court. Okay. Holy place, banal na lugar. Holy of Holies, kabanal-banalan. So, ganun. Tapos sabi niya, yung kabanal-banalan ay nasa tabernakulo na binubuo ng 3 bahagi. Okay, so, yun yung una. Binanggit yung Holy of Holies. Tapos sabi niya, the tabernacle was surrounded by the fence of the outer court. So, ibig sabihin, itong buong tabernakulo, okay, ay napapaligiran ng pinakabakod ng tabernakulo. So, yung tabernakulo, nakabakod siya. Meron siyang fence. No? At pag tinignan mo, 3 section siya. Pero may bakod ito. Amen. So, within the outer court was the tabernacle. So, sa loob ng bakod, yung tabernacle. Within the tabernacle was the Holy of Holies. So, binabanggit sa atin, yung pinaka-Holy of Holies, kabanal-banalan na lugar sa loob ng tabernakulo. Ngayon, doon sa, okay, so within the Holy of Holies was the ark. Within the ark was the pot. And within the golden pot was the omer of manna. Okay, so ito, sundan ninyo. Doon sa loob ng kabanal-banalan, nandoon yung ark. Okay, ark. Kaban. Medyo inaalala ko pa kasi yung mga translation nito. So yung ark, ito yung Ark of Testimony. Ito yung kaban ng patotoo. Yan yung nasa loob ng kabanal-banalan. So, sa loob ng kabanal-banalan, meron doon isang kaban. Teka, isipin ko. Itong kaban, okay, meron dito mga ilang item. Yung law, nandiyan dyan. At doon sa loob na yan, ay merong, I think, padding rod, yung namukadkad na pasto ni Aaron. Tapos meron dyan isang golden pot, isang sisidlan na ginto. Pot is palayok eh. Okay? Pero hindi siya putik, ginto siya. At doon sa loob ng palayok, meron doong isang omer ng mana. So, ganyan yung sitwasyon. So, ito yung laman ng kabanal-banalan. Pero, sa kabuuan, itong buong kaban na ito ay sumasagisag kay Kristo. Kaya lang, yung kaban, meron pa din mga bahagi na nandoon. Doon sa ibabaw niya, merong cherubim, gano'n. Tapos, nandoon yung 10 Commandments, yung law sa loob. At nandoon yung budding rod. Sa pagkatanda ko. Ganyan. Kasi hindi ako nag-review ano ba yung laman yan eh. No, nire-recall ko lang yung yung alam ko. Tapos, meron diyang golden pot. At sa loob ng golden pot, may isang omer ng mana. Okay. At ang pinag-uusapan natin, yung mana. At kasi sinasabi niya, yung mana na yan, na tinago dyan, okay, ay isang memorial. Isang memorial para sa mga anak ni Israel.
Nung nabuhay sila dun sa ilang sa pamamagitan ng mana. At ito ay eternal memorial. Sumasagisag sa isang alaala, no? Hanggang aabot sa hanggang sa kawalang hanggan. Amen. Okay, so yan yun. Amen. Okay, so tuloy ko yung basa. Apparently, the ark was the focal point of the tabernacle. Apparently, para bang yung focal point ng tabernacle ay yung ark, yun yung parang pinakasentro. Okay. Actually, the manna was the central point. It was hidden under the 5 layers of covering. The actual focal point, therefore, was the manna in the golden pot. Yung pala. Okay, so yung pinaka-focal point, sentro ng buong tabernakulo, yung manna. Tama naman, yun yung nasa kaloob-looban. No, na natatakpan ng ilang layer, mga ilang 5 susun ng tabing. Ibig sabihin, dadaan ka sa 5 susun ng tabing bago ka makapasok doon sa omer ng mana na itinago doon. No? At ang buong tabernakulo nakasentro doon sa bagay na yun. Ibig sabihin yun yung pinaka-treasure, pinaka-ubod ang buong tabernakulo. Yung pala. Ngayon ko lang narinig to. Dati kasi pag binabanggit yung tabernacle, ang lagi binibigyan ng pansin yung ark na bilang sagisag ni Kristo. Pero dito binabanggit niya ang focal point ng tabernakulo ay yung mana. Sana ma-impress tayo dito. Amen. What is the focal point of our Christian life? Okay, so ito, pumunta na tayo sa Christian life natin. Just as the manna is in the golden pot was the focal point of God's dwelling place, so Christ as the manna eaten by us should be the focal point of our being. Amen. Okay, so yung sinasabi kasi dito, importante masundan mo eh. Sabi niya, yung focal point ng tabernacle ay yung mana. Okay. Ngayon, pag ito ay inilarawan sa Christian life natin, ang focal point ng Christian life natin ay yung mana. At itong manang ito, hindi lang si Kristo, kundi si Kristo na kinain mo, tinamasa mo, naibuo sa'yo. Yan ang mana natin. Yung Kristo sa labas natin, hindi natin mana yan. Ang mana na siyang focal point ng ating Christian life ay yung si Kristo na kinain mo, in-enjoy mo, tinanggap mo. Maaga pa lang, in-enjoy mo na siya. At itong Kristong ito, yung kanyang elemento ay naibuo, naging kabuuan natin ngayon. Yan ang mana na meron tayo at yan ang magiging memorial, eternal memorial sa darating na walang hanggan. At ito ay binubuo, sinasabi sa atin, ng 2 aspekto. Okay, yung food supply, okay, na in-enjoy mo, at kung saan tayo ay naging bahagi ng pinananahan ng lugar ng Diyos dahil doon sa kinain natin. So hindi lang kasi may mga bagay na sinasabi natin, napaka superficial lang eh. Ako ay tahanan ng Diyos. Meron akong espiritu ng Diyos sa loob ko. Totoo yan. Pero hindi yan ang binabanggit dito. Ang binabanggit dito, yung kinain mo. Oh, may espiritu ka ng Diyos na regenerate tayo. Nagkaroon tayo ng buhay ng Panginoon. So, andyan na yan. It's a fact. Pero hindi yan. Ang pinag-usapan dito, kumain ka ba ng Kristo pagkatapos mong ma-regenerate, na ibuo ba siya sa iyo? Yan ang dapat meron ka. Halimbawa, ang mga Israelites, oo, totoo, lumabas sila sa Ehipto, naranasan nila yung kordero, yung dugo. Di ba? Uminom sila ng tubig. Pero
dapat nabuhay ka sa wilderness ng isang panahon, no, at yung mana kinain mo. Yun si Kristo. Amen. The tabernacle was God's dwelling place in the Old Testament. And we are God's dwelling place today. From the standpoint of experience, we may consider ourselves as identical to the tabernacle, for the tabernacle was God's building, and we are also His building. Amen. So, sa Lumang Tipan, ang tabernakulo ang pinananahan ng lugar ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Sa Bagong Tipan, tayo ang pinananahan ng lugar ng Diyos. So, ibig sabihin, yung type, lumipas na yon. No? Pagdating sa New Testament, sabi ni Paul, okay, you are God's temple. The Spirit of God dwells in you. Tayo na ngayon ang pinananahan ng lugar ng Diyos. No, ang Diyos ngayon ay nananahan sa atin at tayo ay katulad ng tabernakulo panahon na yon. So, tama naman to. Amen. The church. Okay. Ito. The church is God's tabernacle today. We are corporately identical to the tabernacle because we are part of the church. Amen. So, ang eklesiya naman ngayon, ay ang tabernakulo ng Diyos, corporate to. Kanina, yung tabernacle na binabanggit natin, individual. Pwede natin sabihin, by individual, tabernakulo tayo. Pero pag corporate, tayo ay church, ang sama-samang pinananahan ng lugar ng Diyos. Okay. At sapagkat ang church ay tayo rin, meron tayong bahagi sa church. Tayo ay bahagi ng church. Hindi man tayo church pang-individual, okay, pero tayo ay bahagi ng church. Okay. As part of the church, the focal point of our being should be mana. To describe this mana in a purer way, we may say that this mana is the Christ we have eaten, digested, assimilated. Hence, the focal point of God's building today is the church, is the Christ eaten, digested, and assimilated by His people. Amen. Yun na. So, ang focal point ngayon, mga kapatid, okay, ay si Kristo na kinain natin. Okay, okay. Si Christ eaten, kinain natin, digested, natunaw, assimilated, naging bahagi natin. Okay. Sa loob natin. Yan ngayon ang focal point ng Christian life mo. At yan ang maging alaala na meron tayo na naiingatan sa loob natin, okay, na siyang magiging pagtatamasa natin sa darating na walang hanggan. Malinaw. Salamat, Panginoon, na ikaw ang katuparan ng mana para sa amin ngayon. Ikaw lang ang pagkain na inihanda ng Diyos ngayon. At meron pangangailangan na mapalitan ng aming mga diet upang kami ay mailabas mula sa mga bagay na sanlibutan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain sa iyo, pagtatamasa sa iyo, pagtanggap ng kung ano ka tungo sa amin, upang kami ay mga taong mabuuan mo. Ikaw ay manahan sa amin, at ang mga pagtatamasang ito ay mais-preserve sa loob namin para sa aming walang hanggang alaala sa darating na kapanahunan. Salamat sa mga salitang ito. Amen.